Sa bawat presinto sa bansa, may mga kasong hindi kailanman nasasara. Mga kasong paulit-ulit na binabalikan ng mga investigador, pero kailanman ay walang sagot. Ngunit may isa na hindi lamang papel ang bumabalik sa mesa ng pulis, kundi ang mismong biktima. Ito ang kwento ng babaeng gabi-gabing lumalapit sa presinto para magpa-blotter, kahit matagal na pala siyang patay. Taong 2012 sa bayan ng San Felipe, Pampanga, tahimik ang gabi sa presinto. 2 desk officer lang ang naka-duty, si SPO1 Mario Laksamana at si PO2 Junel Reyes. Bandang alas 11, habang nagkakape, biglang bumukas ang pinto ng presinto. Pumasok ang isang babae, maputla, basa ang buhok at nanginginig. Ang suot niya, lumang duster na may bakas ng dugo sa laylayan. Mahinahon ang boses, halos pabulong. Sabi niya, "Sir, tulungan niyo po ako. Gusto akong patayin ng asawa ko." Agad siyang pinaupo ni Mario. Habang kinukuha ang detalye, napansin niyang nanginginig ang kamay ng babae. Tinanong niya ang pangalan. Sagot ng babae, "Liza Ramos." Taga-barangay Santo Niño daw. Sinusulat pa lang ni Mario ang pangalan. Biglang humangin sa loob ng presinto kahit sarado ang lahat ng bintana. Sinabi ng babae na sinasaktan daw siya gabi-gabi ng asawa niyang si Ramon, isang karpintero. Ayon sa kanya, nitong huli, muntik na raw siyang patayin at itago sa likod ng bahay. Nagmamakaawa siyang samahan ng mga pulis para iligtas ang sarili. Nang tanungin ni Mario kung nasaan si Ramon, itinuro niya lang ang labas at sabing, "Diyan lang siya, naghihintay." Nagkatinginan ang 2 pulis. Lumabas agad si Junel para silipin ang labas ng presinto, pero walang tao. Pagbalik niya sa loob, wala na rin ang babae. Akala nila umalis lang, kaya isinulat nila sa blotter ang pangalan, Complainant Liza Ramos. Case, physical abuse by husband. Kinabukasan lumapit sila sa barangay ng Santo Niño para mag-imbestiga. Nagtanong sila kung kilala ang pangalang Liza Ramos. Tahimik ang mga tao, nagkatinginan at isang matandang babae ang lumapit. Si Liza? Matagal nang patay yon. 7 taon na. Nangilabot si Mario. Ayon sa matanda, si Liza ay napatay ng asawa nitong si Ramon noong 2005. Pinugutan, sinunog ang katawan at itinapon sa likod ng bahay. Nahuli si Ramon at nakulong, ngunit sa kulungan bigla itong nagpakamatay. Mula noon, walang lumapit o bumisita sa kanilang bahay. Naiwan na lang ang lumang bahay nila, sira, madilim, at walang gustong lumapit. Nang bumalik sa presinto ang mga pulis, binuksan ni Mario ang blotter para tingnan ang entry. Pero ang nakasulat na Liza Ramos kagabi, ngayon ay parang binura at pinalitan ng ibang tinta. Ang pangalan ay naging Maria Teresa Ramos. Wala namang ganong pangalan sa listahan nila kagabi. Naisip nilang baka nagkamali lang sa tinta o nadumihan. Ngunit nang tignan nila ang CCTV ng presinto, walang pumasok na babae kagabi. Walang tao sa oras na iyon. At sa video nakikita nilang si Mario mismo ang nagsusulat mag-isa. Parang may kausap, pero walang tao sa harapan niya. Simula noon gabi-gabi, sa parehong oras, alas 11, may kumakatok sa pintuan ng presinto. 3 beses lang. Mabagal. Kapag binuksan, walang tao. Pero sa umaga, palaging may bagong entry sa blotter. Iba't ibang pangalan ng babae, lahat may nakasulat na parehong reklamo. Binubugbog ako ng asawa ko. Kinilabutan ang buong istasyon. Hanggang sa dumating ang isang gabi, pinanood nila ng live ang CCTV habang naka-duty si Mario. Eksaktong alas 11, biglang bumukas ang pinto. At doon nila nakita, isang babae, nakaputing duster, may bakas ng dugo sa noo at walang mga mata. Lumapit ito sa mesa ni Mario at nagsalita, "Sir, gusto ko lang ipa-blotter." Sa mismong sandaling iyon, tumigil sa pag-andar ang lahat ng ilaw sa presinto. Nagtilian ang mga tao sa loob at nang bumalik ang kuryente, wala na ang babae. Pero sa mesa, nakasulat sa logbook, gamit ang pulang tinta, "Case closed." Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagkasakit si Mario. Laging pagod, tahimik, at hindi na nagsasalita tungkol sa nangyari. Hanggang sa isang gabi habang siya ay mag-isa sa duty,
may nakitang nakaupo sa harapan ng mesa, babae, pareho ang suot, at tahimik lang na nakatingin sa kanya. Sabi ni Mario, "Ano pa ba ang gusto mo?" Ngumiti lang ito, sabay sabing, "Hindi ako si Liza, ako ang susunod mong ibablotter." Kinabukasan, natagpuan si Mario sa mesa ng presinto, nakahilig, walang malay, patay. Sa harapan niya, may nakabukas na blotter. At sa pinakabagong entry, malinaw na nakasulat, "Victim, Mario Laksamana, Suspect, Unknown." Matapos yon, pinasara muna ang presinto ng ilang buwan. Ngunit tuwing gabi, sinasabing maririnig pa rin ang tunog ng typewriter sa loob, kahit matagal nang wala ro ng makina. At sa tuwing may bagong pulis na itatalaga roon, lagi nilang nararanasan ang parehong bagay. Isang babaeng lumalapit, humihingi ng tulong, at nagmamakaawang ipablotter ang kanyang asawa. Pero kapag binuksan nila ang logbook sa umaga, ang nakasulat sa huling linya ay iisa, "Ako na ang susunod." Hanggang ngayon, sa San Felipe Police Station, may isang silid na hindi na ginagamit, ang lumang blotter room. Laging sarado, ngunit tuwing 11:00 ng gabi, maririnig mong may nagtatype, may kausap, at may boses ng babaeng mahinang nagsasabi, "Sir, gusto ko lang ipablotter kasi pinapatay niya ako."